Hello science fans! Nakarinig na ba kayo ng friend na nagsabing, ang hirap mag-budget ngayon kasi 5 yung weekend? Or kayo ba mismo napapansin nyo na pag nagkakataon na 5 yung Saturday at 5 yung Sunday sa isang buwan, parang ang bilis numipis ng mga wallet natin? Yung ibang mga tao, ina-associate din ito sa ghost month na kadalasan ay napupunta sa buwan ng Agosto. Naniniwala sila sa mga panahon na ito, mas mahirap mag-budget ng pera at mas medyo hindi ganun kaswerte sa mga negosyo. Pero meron ba talagang mathematical evidence na pag mas maraming weekend, mas mahirap talagang mag-budget? Or coincidence lang siya? Isa pang interesting pag-isipan is kung gaano tayo kadalas sumasahod sa isang buwan. Dito sa Pilipinas, maraming nakakatanggap ng kanilang sahod 2 beses sa isang buwan, every 15th and 30th of the month. Yung iba naman, every 10th and 25th. Pero may mga freelancers, professionals, and business owners na once a month lang nakakakuha ng salary. Yung timing kaya kung kailan natin nakukuha yung sahod natin nakakaapekto talaga sa paraan ng pagmamanage ng ating finances? Makikita niyo mamaya na ang mathematics, psychology at economics ay lahat may influensya dito. So ngayon, meron tayong 3 katanungan na sasagutin. Meron ba talagang mathematical evidence na pag 5 ang weekend sa isang buwan, mas magastos? Paano nakakaapekto ang timing ng paglabas ng ating sahod sa ating paggastos at pagsisave up? Anong salary schedule ang pinakabagay para mas makaipon tayong mga Pilipino? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology at isang bagay na lagi naming hinahanap ay mga patterns na nakatago sa complex na data. Regardless kung ang inaaral natin ay mga tao, mga hayop, mga halaman, mga ecosystems or mga cells, ang mathematics ang tumutulong sa atin para makita kung totoong pattern ba siya or coincidence lang. Yung parehong analytical thinking ang makakatulong sa atin para mas maintindihan ang ating spending habits. Isa rin po akong teacher at lagi ko pong pinapaalala sa aking mga estudyante na ang math at science ay hindi lang nakikita sa laboratorio o sa mga classroom. Pwede natin silang gamitin para i-explain ang ating everyday decisions. Kasama na dyan ang ating mga gastusin, kung paano tayo nagsisave at kung paano tayo nagbabudget ng ating finances. At ang Shiyan ay ang aking science communication channel kung saan gusto ko pong padaliin ang pag-iintindi natin sa science at ipakita sa mas maraming tao kung paano nakakatulong ang science sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, punta na po tayo sa ating unang katanungan. Meron bang mathematical evidence na mas magastos talaga pag 5 ang weekend ng isang buwan? Ang maiksing sagot ay not directly. Walang mathematical law or equation na nagsasabi sa atin na porket mas marami ang weekends ng isang buwan, ay mas marami na tayong gagastusin. Kasi pareho lang naman yung dami ng araw sa isang buwan. 28 or 29 sa February, 30 yung ibang buwan, 31 naman yung iba. For example, ang isang buwan na may 31 days ay pwedeng magkaroon ng 5 Sabado at 5 Linggo, tapos yung isang buwan naman na may 30 days ay pwedeng may 4 na Sabado at 4 na Linggo. Kahit ganun pa yun, yung monthly salary mo, most likely yung electricity bill mo, at yung iba mo pang dues or rental fees, lahat yan ay pareho kahit dumami or kumonti yung weekend. So, mathematically speaking, kahit dagdagan natin ng isang weekend, technically hindi naman dadami ang gagastusin mo. Pero syempre, kung titignan natin yung ugali natin, ang human behavior, hindi lang naman math ang sinusunod natin. Yung mga researcher na inaaral ang tinatawag na consumer behavior or kung paano tayo gumagastos, ay merong na-observe na tinatawag na weekend spending effect. Ano yung ibig sabihin nito? Ang mga tao ay may mas tendency gumastos pag weekend compared kung weekday. Bakit kaya? Kasi pag weekend, dun tayo kumakain sa mga restaurant, dun tayo nanonood ng sine. Pag weekend, mas may mood tayong mag-shopping. Pag weekend, dun natin kinikita yung mga kaibigan natin. Dun tayo mas madalas bumabiyahe. Mas may time tayo para mag-coffee. Nagkakaroon tayo ng pag-attend ng mga celebrations or parties. O kaya nagpupunta tayo sa mall. So yung mga gastusin natin pag ginagawa natin 'to, ang tawag sa kanila ay discretionary expenses. Kumbaga hindi natin sila kailangan gawin, pero ginagawa pa rin natin. So imagine na natin ang isang simpleng example. Let's say yung family niyo gumagastos kayo ng ₱2,000 every time kumakain kayo sa labas pag weekend.
Isama na natin diyan yung entertainment, transportation, at yung mga maliit-liit na pang-aliw. Yung isang buwan na may 4 na weekend, ibig sabihin 2,000 times 4, 8,000 pesos yung magagastos nyo for weekend entertainment at gala-gala every month. Pero kung may 5 weekend tapos hindi nyo naman binabago yung pattern of behavior nyo, 2,000 times 5, magiging 10,000 pesos ang ginagastos nyo for weekend eat-outs and entertainment. Yung additional na 2,000 pesos na yun yung tinatawag na discretionary spending. At nangyari siya hindi dahil magically mas mahaba kasi yung buwan or mas marami tayong kailangan gawin. Hindi naman, kasi nga optional naman yung paggastos pag weekend. Kaya lang siya dumadami kasi nagkaroon tayo ng mas maraming opportunity para gumastos. So, ang driver nun, ang nagko-cause nun ay behavior natin, hindi math. Pero kung kunwari, homebodies kayo ng pamilya mo, hindi kayo halos gumagastos pag weekend, then kahit dumami yung weekend, kahit maging 5 weekend siya, wala siya halos magiging impact sa spending nyo. Kaya yung bawat ibang household, iba-iba yung experience sa mga buwan na mas mahaba or mas konti yung weekend. Ang kalendaryo, nagbibigay lamang siya ng opportunity. Yung mga desisyon natin ang nagdudulot ng outcome. Okay, ngayon naman pag-usapan natin kung may epekto ba yung timing ng paglabas ng sahod natin sa ating pagbabudget. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagay na na-experience ng maraming Pilipino, yung tinatawag na payday effect. Napapansin niyo ba ang daming restaurants, mga malls, mga groceries, kahit mga online shopping platform, ang mas nagiging busy pagkatapos sumahod yung mga tao, like yung day after ng sahod? Hindi yan imagination natin. Ang tawag ng mga economician dyan ay payday effect. Kasi pag nakakatanggap na ng pera ang mga tao, pag nakukuha na nila yung sahod nila, immediately after, gumagastos sila. Isa daw siyang simple consequence ng cash flow. Pag kasi immediately available na yung pera, mas nagiging komportable ang mga tao na maglabas nito. Mas nagiging komportable silang bumili ng mga bagay-bagay. Yung ibang mga kailangan bilhin, necessary or kailangan sila katulad ng mga bills o kaya grocery. Yung iba naman, reward natin sa sarili natin after natin magtrabaho. Yung mga behavioral economists, meron silang tinatawag na mental accounting. Instead of bawat piso sa sahod mo equal yung value, may mga tao na dinidivide yung income nila into separate accounts na iba-iba yung value. For example, merong sahod na para sa bills. Merong sahod na para sa grocery. Pag may extra income naman, yun yung para sa mga pang-shopping or pang-reward sa sarili. Yung mga mental categories na to ang nakakatulong sa atin para mag-budget. Kaso pag hindi tayo maingat, pwede rin silang mag-cause ng overspending pag medyo maluwag tayo dun sa reward category. At ito yung nag-explain kung bakit napaka-effective ng mga payday sale. Alam kasi ng mga negosyo na ang mga tao ay mas willing gumastos immediately after nilang sumahod. So kung may sale pa, edi go, go, go na. So ano namang salary schedule ang pinaka-okay para sa ating mga Pilipino kung gusto nating makaipon? Okay, ikumpara natin yung tatlong pinaka-common na situation. Option 1, yun yung sumasahod ka ng every 15th and 30th of the month. Ito yung pinaka-common na payroll schedule dito sa Pilipinas. Ang advantage niya is papasok yung pera sa account mo every 2 weeks. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang maghintay ng isang buong buwan bago ma-replenish yung accounts mo. Para sa mga bahay or households na medyo tight yung budget or malapit yung income nila sa monthly budget nila, okay na okay ito. Kasi ibig sabihin, yung waiting period nila ay mababawasan yung financial pressure. Pero syempre, may downside din ito. Dahil 2 beses sa isang buwan ka nakakakuha ng sahod, pwede mong ma-experience yung payday effect twice a month. Ibig sabihin, mas marami kang opportunity na gumastos. In fact, maraming Pilipino ang nagjo-joke na, feeling mayaman sila immediately after payday. Okay, yung option 2 naman, yung salary ng every 10th and 25th. Mathematically, yung schedule na to ay very similar sa 15th and 30th na schedule. Ang pagkakaiba lang ay yung timing. Ang advantage nito is pag nakakatanggap ka ng income just before the middle of the month and just before the end of the month means
baka pwede mong ma-anticipate yung ibang bills mo na kadalasan ay saktong sa kalagitnaan at kaduluhan ng buwan sinisingil. Yung effectiveness niya ay hindi dun sa date mismo. It's whether maganda ba yung pag-match niya sa pagdating ng bills niyo sa bahay. Then option 3 is yung salary mo ay natatanggap mo once a month. Medyo win-win siya kasi pag once a month ka nakakatanggap ng sahod, mas simple yung administrative process para sa kumpanya mo, tapos ikaw isang malaking amount of money ang nakukuha mo once a month na medyo useful kung mahilig kang magplano ng finances mo. Pero siya yung nakakapag-create ng pinakamalaking budgeting challenge. Imagine, kunwari natanggap mo yung buong sahod mo ng first day of the month. Kailangan lahat yon ay mag-last for 30 days. So, yung resulta ng mga pananaliksik on behavioral economics, ang pinapakita dyan is usually marami tayong ginagastos yung mga days immediately after payday, tas dahan-dahan siyang kumukonte habang pa-approach naman yung susunod na date kung kailan ka sasahod. Yung pattern na yan ay tinatawag na paycheck cycle. Kapag mas mahaba yung interval kung kailan ka unang sumahod at sasahod ulit, dapat mas disiplinado ka sa paggastos mo. Pag hindi mo kasi pinlano yung budget mo, mas malaki yung chance na mauubusan ka ng pera bago ka sumahod ulit. So, anong sistema ba yung pinaka-okay? Para sa mas maraming Pilipino na nagbabudget ng regular household expenses, yung twice a month na salary schedule ang mas okay. Ang kagandahan kasi niyan, mas smooth yung cash flow. Mas maiksi kasi yung waiting time sa pagitan ng mga opportunities mo para makakuha ng pera. Pero syempre, effective lang siya kung yung mga household, iniiwasan nilang i-treat yung araw ng pagsahod na parang lagi siyang party or celebration. Kasi ang financial success, hindi siya nakadepende kung kailan natin natatanggap yung pera, pero kung paano natin minamanage yung pera. Yung tao na once a month lang nakakakuha ng sahod na marunong mag-budget versus yung tao na twice a month nga nakakakuha pero ang bilis naman nila mag-impulse buy or hindi sila nagtitipid, magiging magkaiba talaga yung outcome ng pag-iipon or ng financial planning nila. So, ang mas magandang tanong ay hindi ano bang payroll schedule ang mas maganda. I think ang mas maganda nating tanungin, paano ba tayo makakagawa ng spending habits na mag-work para sa atin regardless kung kailan natin nakukuha yung sahod natin. Doon natin makikita ang synergy ng mathematics at psychology. Kasi ang pagbabudget, hindi lang siya addition at subtraction. Kailangan nating maintindihan yung patterns, hindi lang ng bills natin, pero pati ng behavior natin. At pag naintindihan natin yung mga patterns na yon, doon tayo makakagawa ng mas maayos na desisyon. Pero bago po matapos yung episode na ito, gusto ko pong ipaalala sa lahat na bukas pa rin po ang applications para sa Scientia Thesis Grant 2026. Makikita niyo po yung instructions kung paano mag-submit sa description ng video na ito at pati na rin po sa ating social media pages. Kung gusto niyo naman pong tumulong sa ating mga kabataang kababaihan na nagsithesis sa STEM, pwede po kayo mag-donate through GCash or Land Bank. And meron din po tayong exclusive merch na available ngayong taon. Meron po tayong sticker packs na kulay blue at kulay pink. Tapos meron din po tayong acrylic pins. Ayan. Meron din po tayong bright na pink na dry fit shirts at white na dry fit shirts. Exclusive po ito lahat ngayong taon. So, kung interested po kayo kasi lahat po ng proceeds niya ay pupunta sa Scientia Thesis Grant, tignan nyo lang po yung descriptions na makikita sa ating social media pages para makatulong na po tayo, maka-enjoy pa tayo ng mga cute at unique na merchandise. So, yung pagsuporta nyo po ay makakatulong na siguraduhin mas dumami pa po ang mga kababaihan sa field ng STEM dito sa Pilipinas. But what do you think? Kayo po ba, napapansin nyo ba na pag mas maraming weekend, mas gumagastos din po kayo? Or parang wala namang difference? Kung kayo yung pipili ng payroll schedule nyo, kailan kayo tatanggap ng sahod? Kwentuhan naman po tayo. Let us know your thoughts in the comment section below.